Tungkol Oo. sa first, Okay. alam ko, bawal yung first cousin. Di ba? May batas yan eh. Na Ah, ah. bawal ikasal yung first cousin. Itong story natin kanina, yung first one, ah, hindi naman sinabi kung second or third cousin Oo. eh. Hindi natin alam eh. Basta pinsan din, may nagkikissing sila. Hanggang kissing lang. Nagme-make out sila. Make out lang. Okay. Palang ha. Palang, okay. Siguro pagdating sa ganyan, regardless, no, kahit na sabihin mo, syempre kahit na sabihin mong third cousin pa siya or whatever, sa mata ng iba, parang hindi siya maganda. So pagdating dito, siguro ang dapat isipin ng bawat isa is to separate the bodily response from the action. So what do I mean by that? Parang titinong maigi. Kasi syempre, automatic yun eh. Normal na pag yung talagang madikit ka kahit kanino, nagkakaroon ng bodily response. Pero tama ba yung action na gagawin mo towards that person? Kung ma-realize mo kasi na, oops, parang it means that you have an act of, you're acting on it, then dun ka magkakaroon ng guilt feelings. Kasi sa kanya, kaya niya sinasabi ngayon, it's because parang natatakot siya na baka mamaya umabot to sa punto na talagang hindi niya mapigilan yung sarili niya. So, first and foremost, dapat alam niyo maigi. You have to create a physical distance, which is good naman dahil kasi ginawa rin niya. And then, he should take a break. Dahil kasi parang you have to excuse yourself na parang pag mangyari na to, parang siguro mas maigi na lumayo talaga siya o kaya naman i-adjust niya yung positioning niya kung talagang sobrang magkadikit, parang kung talagang iiwas siya. Pero, syempre kasi, sometimes, some kids or yung sabihin na natin are so adventurous na gustong maranasan din ito. So, tingnan nyo na lang maigi kung ang possibility dito, tama ba yung action ko towards the bodily response na nangyayari. Ayun. Minsan out of curiosity na lang, hindi na iniisip yung consequences eh. Di ba? Oo, kasi hindi mo naman kasi masasabi na love ito dahil kasi basically, talagang sinuconsider mo na cousin nitong tao na to. So what if kung ang sinasabi natin, hindi natin mapigilan yung ating bodily response. Ayun. So you are responsible for yourself. Yun ang importante ito. Ayun. Bakit, Doc, masarap yung bawal? Ay. Bakit ganon? Masarap ang bawal. Sometimes kasi, di ba, doon ka nagkakaroon ng tension build up eh. So, pag nagkaroon ng tension build up, kailangan ma-release mo yung tension na yun. So, nakakagawa ka ng mga bagay-bagay na talagang kahit alam mo, kumisan na morally hindi tama. Pero because of the fact na dahil kasi sumobra ng taas yung tension, so ang tendency talaga, you have to parang release the tension. So, nangyayari, nagkakaroon ng ganung possibility na nakakagawa ka ng something na bawal. Kaya pala may harang dito sa boot eh. Kaya yung tension namin ng dalawa, grabe. Oo, 'di ba nasa utak naman 'yun Doc, 'di ba? Dapat nasa sa atin na 'yun kung paano natin i-resist yung tension. Doon magsisimula. Siguro pagdating na ganyan, you have to process the feeling safely. Yun. Kasi di ba parang talk it out on a professional level. Di ba? Kahit na sabihin mo na talagang may barrier pa rin. Sometimes kasi you cannot control it, but that you act as a professional. So talagang you have to remind yourself na my body had a random reaction, but I am in control of my action. And I'm choosing to move on. Diba? Ayun. Labuching, I am choosing to move on. Mag-move on ka na. Ito kasing partner ko ay mahina ang puso. Mahina ang puso pero yung utak niya may malikot. May mga ganun, 'di ba? Parang ano ba talaga ang dapat sinusundan? Sundin ang puso ba ang utak? Pagdating sa mga ganyang sometimes kasi talagang tayo kumisan out of control yung mga emosyon natin. Kaya kumisan sinasabi natin, kasi hindi yan gumamit ng utak. Imposible. Dahil kasi pagdating sa ganyan, talagang meron naman tayong may free will tayo to do and to choose what we want to do. But then sometimes, siguro yung sobra lang yung emotional expression. Pero definitely, imposible na hindi rin tayo gumagamit ng ating brain when we talk about
sex, when we talk about love, and then syempre nandun din na isipin natin yung values natin. We trust this person, we respect this person. So talagang alam natin. Kontrolado pa rin natin yan kasi yung brain naman natin hindi naman katulad sa hayop para sabihin natin na walang intellect and free will. Yun. Napapractice ba yun, Doc? Na nagagamot ba yung ganun? Kunyari, medyo mas maano na, lamang na ngayon yung puso ko, agrabyado na ako, pero di ko makontrol. Siguro pagdating sa ganyan, iisipin natin maigi. Parang sometimes you do it in a way na parang on a percentage level. Parang ano na ba yung love ko? 70% ba o 30%? Parang 50-50 ba? Tapos pag sinabi mo, tama ba yung ginagawa ko? Doon mo na makikita pag tama ba yung ginagawa ko. Kasi kung ang sasabihin mo lang, what makes me happy? Sometimes you become so emotional to the point na you made the wrong decision. So pagdating sa ganyan, ano yung tamang dapat gawin? And will that make me happy? Will that satisfy what I'm supposed to? Parang feel yung mga tipong ganun. Pwede mo naman itanong sa sarili mo rin yan, and then you'll be able to come at a possible na decision. And sometimes it doesn't come from other people. Kasi pag sinabi mo yun sa ibang tao, meron ka ng options nakikinig ka lang, pero syempre ang susundin mo pa rin yung gusto mo mangyari. Tama. Tama naman Tayo pa rin ang masusunod. May isa pang letter tayo, Doc Cam, na tungkol sa kakaibang kinks and fetishes. Yung babae, ang trip niya, manood ng partner niya kasama iba't ibang babae. Nata-turn on siya pag marami yung babae kasama ng boyfriend niya. Okay. Syempre, definitely parang this is sabihin na natin, consensual sexual dynamic. Di ba? Parang consensual sexual dynamic. Pag mo dito, di ba, parang lumalabas yung kanyang voyeurism. Kasi mas ginugusto niyo yun. Kasi there's an appeal na parang mas nakikita niya na mas nagkakaroon siya ng satisfaction, which can intensely heighten yung kanyang attraction to the partner. And it can also invoke a thrill from the psychological taboo. Kasi kung minsan iba, pag mas psychologically na sabihin natin tabu yan, or yung compersion of seeing a partner fulfilled yung ganyan, parang mas natutuwa siya na yung fantasy niya na i-explore na gusto. But remember, it requires a deep trust, parang rock-solid boundaries. Kasi syempre, di ba, doing it with the other girls, so parang talaga bang ikaw yung tipo ng taong hindi magsiselos pag ginagawa yun ng partner mo sa iba? Tapos, okay lang ba sa'yo na just watching, ma-enjoy mo na yon? And then you have to more or less see na, is this a spectator effect na parang detached talaga emotionally? Kasi pag yung ganun na, then makikita mo ngayon na it becomes a possibility na it's a sexual disorder kasi ang satisfaction mo, puro ganon. Hindi mo na naiisip yung talagang being intimate with your real partner. Diba? Baka maging problema yan. Di ba? Oh, yeah. Lagi na maghahanap ng... Magiging problem. Dahil kasi nadinig ko yung kanina, sabi niya, wala pang nangyayari sa kanila. So, ibig sabihin, mas gusto niya na ganun lang. Parang, bakit gusto niya yung the observer one rather than doing it with the yung talagang partner niya. Parang, will you notice, pag titignan mong maigi, pag ginagawa ba yun ng partner mo with another person, nagkakaroon na ba ng physical sensation on your part? Kasi, and then you have to speak up about how you feel pag nagawa niya yun with the other partner. Nag-uusap pa sila kung kino-consider niya whether meron bang possibility na nare-resent mo rin afterward na ikaw nga parang kitang-kita ko mas nagustuhan mo siya parang gano'n, bakit gano'n, di ba? Hindi gano'n. Ginusto mo Ginusto mo, labot yun Oo, yun na nga Yun yung talagang So, you should be able to handle this kind of situation dahil kasi, una-una, ikaw yung nag-explore nitong fantasy mo Tapos ngayon, sisisihin mo dahil kasi parang, bakit gano'n? Ba't parang mas nasarapan ka? Di ba? Parang,
syempre, ini-enjoy ng tao yun eh, dahil kasi ikaw nga nagsabi ng gano'n. Pero sa akin, kung titignan mo maigi, fantasy-wise, siguro, oo, parang it will work on my mind as an imagination. Pero other than that, siguro ayaw din naman ng iba na hindi ka magiging intimate dun sa talagang partner. Dahil kasi in the first place, you have a partner, so ibig sabihin, merong love doon na involved. Sana kung sabihin mo it's a one-night thing, okay lang. Pero doing it on a parang regular thing na mas gugustuhin mo yung ganun ng ginagawa, then there's something wrong. And probably you might need a professional help para sa ganun matulungan talaga siya na bakit ganun, ayaw mo ng intimate commitment. Oh, Kaya nga. could it be because walang experience at takot siya na hindi masatisfy yung partner niya, kaya since virgin pa siya, okay lang sa kanya na ibang babae na lang because her expectations Siguro, of her partner might not be fulfilled with her being the partner they're engaging in intimacy. So, ikaw na lang. Ibang babae na Oo. lang. Para yung pressure nasa ibang babae. At nag-i-enjoy pa yung boyfriend ko. At gusto ko rin manood. okay, one, if that happens, there must be something na behind that. You have to take into consideration na bakit niya ginagawa yung ganitong situation. One, was she sexually abused before? Meron ba siyang nakikita na ginagawa ng parents niya yun at dun siya nasa-satisfy? Third, meron bang unresolved conflicts na talagang bakit nangyari? Kaya mas nagugustuhan niya na gano'n na lang kasi that's one way for her to be able to satisfy the partner. Kasi pagdating sa ganyan, baka mamaya maging issue sa kanya and it will lead to a possible na mas matindi o mas malala na condition, na mental health issue na eventually parang pagsisisihan din niya dahil kasi mag-escalate into anxiety, mag-build up ng tension, magkakaroon ng depression. So, syempre, ang hirap dahil kasi syempre ayaw din naman ng partner niya na gano'n na lang yung pangyayari dahil kasi syempre, hindi naman all the time na may partner ka pero ibang tao ang gumagamit sa'yo, di ba? Weird naman yun eh. Hindi naman siya PWD na hindi naman capable eh. Sobrang capable eh. Bata pa nga siya eh. So, yeah, I would think na dapat Baka may mga past traumas siya. at email na lang si Doc Camille. Di Oo ba? nga. If Okay lang. di Mas ba? maganda yun kasi baka mamaya meron Is talaga this- siyang is this- problema na hindi niya masabi. Doc, is this a Diba? rare case na okay, may boyfriend, girlfriend, but ayaw maging intimate? Tapos, mas gusto niya pa mag-intimate with another person, yung boyfriend niya, ibang babae? Is this a regular thing? Basically, hindi. Pero may mga certain cases na nagkakaroon ng ganon kasi nga yung possibility na una, baka mamaya yung she wants to actually pagdating dito, power struggle po. Parang ibig sabihin, she wants to be in control of everything. Dahil kasi di ba siya nagmamanipulate ng ganitong situation eh. Second, probably she knew for a fact na parang sabihin na natin, ito yung talagang meron siyang problema and then alam mo yung possibility na kung siya yung mangyayari, baka maging frigid siya. Tapos, mas malaki yung magiging problema pagdating sa ganun kasi parang mag-react indifferently yung partner niya dahil kasi para siyang bato. Pangit naman na siguro you become intimate with parang a rock person. Parang ganun. Baka takot siya kasi wala siyang experience, di ba? Yun nga yung maganda, di ba? Yung wala kang experience and then eventually, di ba, dapat magaling yung partner mo pagdating sa ganyan to be able to help you out. Ako kasi, Doc, kailangan ko yung may guidance eh. Wala akong alam eh. Sometimes, becoming an innocent pagdating sa ganyan, mas mabilis siya pag kahit konting foreplay pa lang, mag-ejaculate na kaagad. Wala akong problema dyan, Doc. Premature ako eh. Baby pa. Baby pa. Diba? Diba, pagdating sa ganyan, ang dami na pwedeng yung mga possibilities na
nakakalungkot kasi other women talaga experience, basically, maraming mga babae na parang ang iniisip ko dyan, is she afraid to get pregnant? Or parang were there instances before na talagang that cause near life death experience because of yung nagkaroon talaga na actual na intimate activity, yung tipong mga ganon, or nakita niya yung with other people. So talagang meron siyang resentment when it comes to pag siya na yung pag-uusapan. So siguro pagdating sa ganyan, she has to confide in somebody para matama yung mga possibility na tayo rin mismo kine-question natin bakit gano'n. May ganito ba, Doc, na instances na isang tao takot sa, let's say, lalaki takot sa babae's pechay at yung babae takot sa lalaki's talong? May phobia ba na gano'n? Na Oo. alam ko yung mga meron, Bex, kasi alam ko yung mga Bex, ayaw nila makita yung girls. Ayaw nila, pero wala silang phobia. Walang phobia. Basta ayon lang nila. But yung may iba, takot talaga eh. Oo, meron talaga. Dahil kasi pagdating sa ganyan, pag sabi mo sa Bex kasi, ibig sabihin kasi, kaya nga di ba yung iba nagpapapalit. Dahil kasi, it's because of the fact, nire-reject ng body nila yung ganitong klaseng idea na, meron akong ganito, ayoko nito. So talagang, in the first place, ito yung tinatawag na egosyntonic na ayaw nila talaga, nire-reject nila. So they wanted to change something dun sa katawan nila. Ngayon, kung sasabihin mo na bakit nagkakaroon ng phobia, irrational fear, basically kasi when you talk of phobia, it means na talagang it's something irrational. Bakit nangyari yon? Siguro meron talagang nangyari before na incident kung bakit nagkaroon ng gano'n. Kasi alam ko lang kasi yung fear of penis, yung phallophobia. Phallophobia ang tawag kasi doon. Ako yun na, phallophobia. Phallophobia. Phallophobia pala ako. May phallophobia ka pala? Or, Yes. alam ko na yung costume ko Halloween. Panakot sa'yo. Yun, general fear yun na dislike doon. Pero meron pa rin isang klaseng fear, yung pag-erected. Ito yung Etyphalophobia. Natatakot kapag tumatayo? Pag galit, pag Angry Bird, etyphalophobia. Etyphalophobia. ITHY. ITH. Etyphalophobia. Etyphalophobia. Uy, Tapos naman, may mga tao naman na the fear of losing that erection is called medomalacophobia. Medomalacophobia. Diba? Meron pa yun. Medomalacophobia. Grabe. Yan, parang bihira sa lalaki yan. Kasi yung lalaki kahit mag-90, hindi naman na may medomalacophobia eh. Parang matagal talaga ang buhay ng nila eh. Parang motolite eh. Pero kasi siguro pag nagkakaedad ka na tapos biglang gano'n, di ba? Oh my God, bakit gano'n? 10 seconds lang, di ba? Oo, phobia na sa kanila. Phobia na, di ba? Guilty ako dyan. Medomalacophobia na. Medyo malako. Medyo malala ko phobia. Medyo malala na yung phobia ko sa ko. Ganun. Ang dami palang mga phobia. Pag sa babae naman, kasi usually, di ba, yung fear dito, ang tawag nun is urotophobia. Urotophobia. Yun. Kapag fear of pechay. Yun, pag sa babae, pag fear of pechay naman. Pero basically, pagdating sa ganyan, usually because of the trauma, negative conditioning, performance of health anxiety, marami siyang wino-worry, kaya ang daming fear pagdating sa ganun. So, Paano kaya, wala namang... Dok, paano kaya i-build up yung urotophobia para pag nagkaasawa ko, sana magka-phobia siya ng gano'n? Sa ibang babae? Pwede ba yun gawin? Pwede ba yun i-build up? Pwede bang ma-form? In the first place kasi, when you talk about phobia, it is treatable. So, parang
Sasanayin mo You lang. have to, parang desensitize mo sa kanya. Meron tinatawag na exposure therapy which helps individuals gradually and safely parang sila desensitize themselves na pag nakakita ng ganun, okay lang, walang anxiety involved. Kasi iba kasi pag nakakita ng ganun, ninenervous na, parang masusuka, yung mga ganun. Pero so dapat Grabe. talaga, Maganda pala, Dok, dapat. Maganda pala, Dok, dapat yung Paano yung mga asawang lalaki ay sumasama talaga kapag nag-give birth yung mga babae, no? Baka sakaling magka-phobia sila, no? Mas makita nila yung pinapasok nila ay hindi naman basta-basta naglalabas ng ulo ng bata yun. 'Di ba? Ewan ko na kung hindi sila ma-phobia. Pero, di ba, totoo naman din na talagang, baka pag nangyari yun, definitely, magkakaroon ng physical and emotional distress. Ang Dahil kasi lalaki. pag nakita nila, oh my God, parang ganun, magpapanik. Tapos, and then, pagkakaroon ng, sila yung unang hihimatayin pag nakita na nila na nakakalabas yung ulo ng bata doon. Oo diba? nga, eh, no? So, The best na lang mga so babae. siguro doon magkakaroon ng intense fear. Yun Yun naman, yun ang bagong technique ngayon sa mga may Oo. asawa dyan na kung ayaw nyo mambabae yung mga asawa nyo, isama nyo kapag nanganak kayo. Tapos, dapat siya, Pwede ba yung hypnotize? full view. Na takot Paano? ka sa lahat ng petchay. ay totoo ba yung Doc, yung gano'n, yung hypnotization, di ba yung mga ganyan? Hypnotism. Meron kasi talagang meron talagang kasing yung sa hypnotism. Pero kasi, pagdating sa ganyan, kailangan din, you're open to auto-suggestions. Kasi sometimes, for you to be able to eradicate also yung fear mo, usually yung hypnotism na sinasabi can also eradicate yung possible fear, o kaya naman may auto-suggestions para sa ganun, mas mawala yung galit mo, yung mga ganun. Parang it's another alternative way para sabihin na natin to manage whatever mental health issues you have. Not unless you're considered na nag-hallucinate ka na or may mga delusions ka, siguro it will not work because it's still kinakailangan ng medications for that. Unlike pag yung mga sabihin na natin na simple anxiety or simple fear, pwedeng makatulong yun para to help the individual na lalo na, especially kung you are a rape victim, pwedeng makalimutan mo yung mga bagay na talagang nag-traumatize sa'yo, yung mga ganun. Mm-mm. Ano pong ma-advise nyo sa mga katulad ni Tony na walang ka-phobia? Walang kinatatakutan. Masama ba yun, Doc? Masama ba yun na wala kang kinatatakutan? Walang kahit anong phobia? Okay, the seat of our emotion is called amygdala. Nasa gitna ng brain natin yon. So, pag wala kang kinatatakutan, nakakatakot din. Kasi baka ibig sabihin, may depression na yung kanya amygdala. Because when you say na wala kang kinatatakutan, imposible. Dahil kasi pag umabot ka sa puntong ganun, parang kahit you are putting yourself in danger. Pero kasi lahat na lang na parang hindi mo sinasabi na parang, hindi ako wala kang kinatatakutan at all. So, baka mamaya meron ng mali na talagang it's something dangerous and still because of the fact na sira na yung amygdala mo, ang tendency gagawin mo siya. Not to prove a point, but because of the fact na sira ang amygdala. Hindi. May takot ako, Doc. Oo, meron. Marriage. Ayo nga. Meron yan. Alam ni Doc yan yung mga takot sa may phobia sa marriage. Mga ganun. May phobia Fear ako of marriage. May phobia ako sa marriage. Baka daw kasi makalbo siya sa stress. Ayun, maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa mga knowledge, yung mga wisdom baka na gusto mo binigay mo ulit i-promote sa amin. yung show mo, Doc. Tsaka yung mga... Okay, at least siguro clinic. na pag may katanungan sila, may nasa Facebook po kami. Yung The Clinic of the Holy Spirit, just message us. And then of course, meron po kami every Sunday 2:30 to 4:30 yung po match made with DJ Anna Raps. Yun. So, basta I'm hoping na makabalik ako ulit din sa inyong very interesting na show. So, kasi ito yung mga bagay na nami-miss ko because before merong isang ganun na ini-enjoy ko tong mga ganitong klaseng segment. Yun. Namimiss din namin yun, Doc, yung may nalalaman kaming totoo. Yung totoong kaalaman, puro hindi kalokohan. Puro tongue twister tonight yung mga words Oo. Maraming salamat po, Doc. Mga kapatid,
Patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. At mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahan ang aming website sa truefm.ph. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.